Alright, magandang hapon na ho sa lahat nating ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa sinasabi nitong DDS na babae na kung saan sinabi niya kung bumaba daw si Mr. President Bongbong Marcos ay si Sara daw ang kailangan dahil si Sara lang daw ang may malasakit. Ang tanong, may malasakit nga ba si Sara Duterte? O eto ho mga ka-action, kasi alam naman po natin, hindi ho talaga sila makapag-move on dito kay Mr. President Bongbong Marcos. O eto ho, panoorin po muna natin. Kung bababa man si President Bongbong Marcos, succession of position ang kailangan at walang ibang leader na nakita namin na may malasakit sa kapwa kundi pipiliin dahil Sara lang. Siya ang kailangan namin. Siya ang tunay na leader. Kaya po, nagpapasalamat kami sa lahat ng nandito at inimbitahan kami na magsalita upang ipahayag namin kung ano yung nararamdaman namin. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no. Ayun, o narinig nyo? Si Sara lang daw ang may malasakit sa kapwa. Talaga ba? Talaga ba ate? Saan banda? Saan banda mukhang hindi ko nararamdaman na may malasakit si Sara Duterte? Una-una dyan. Ha? Una-una lang. Sa West Philippines na usapin, may malasakit ba sa dyan? Na yan sana ang pinakamahalaga na lahat ng Pilipino ay talagang dapat suportahan ang ginagawa ng gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea. Pero nakakalungkot ho isipin na ang ating Vice President na tinuturing na si Sara Duterte ay hindi man lang tayo nakarinig na magkaroon ng comment regarding sa ginagawa dyan ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, si Sara lang ang may malasakit. Diba? Ano na ba ang nagawa ni Vice President Sara Duterte para sabihin mo na siya ang kailangan? Diba? Sa akin nga, pananaw dyan, talagang wala ho talaga, sa paningin ko talaga, parang hindi ko nakikita sa mukha ni Vice President Sara Duterte na na maging presidente. Kasi dito pa lang sa pagka Vice President niya, nakikita na ho natin na talagang mahina. 'Di ba? Tapos kung magsalita pa, minsan hindi kaaya-aya. 'Di ba? May mga siyempre nanonotice niyo din 'yun, mga ka-action. May mga attitude si Vice President Sara na parang nadidismaya tayo. Di ba? Agree ba kayo sa sinabi ni ate na si Sara Duterte daw ang may malasakit? Kaya kung sakali daw na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos, si Sara daw ang kailangan dahil si Sara daw ay may malasakit sa kapwa. Di ba? Grabe. Pinapatawa mo naman kami, ate girl. Oo. Pero yung sinasabi niyong bumaba si Mr. President Bongbong Marcos, malabo pa yan sa sabaw ng pusit, ate. Pangarap lang yan. Hanggang ganyan lang kayo. Hanggang panawagan lang kayo na panawagan. Pero para sa akin, hindi talaga mangyayari na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos. At hindi ho talaga papayag. Di ba? Ang maraming Pilipino na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Sinong papalit? Si Vice President Sara. Nakikita na ho natin na talagang may mga bagay na nadidismaya ho tayo. Tapos, papayag ba tayo na siya ang papalit kung sakaling bumaba si Mr. President? Sos, Maria Joseph, ano na kayang mangyayari sa bansa natin kung si Sara ang presidente? Di ba? Kasi sinasabi ng ilan sa mga DDS, ang Duterte lang daw ang pag-asa na bumangon ang mamamayang Pilipino. Bakit? Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte ba? Lahat ba tayo bumangon? Lahat ba tayo nagkaroon? Lahat ba tayo yumaman? Hindi naman Di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, Duterte ang kailangan para bumangon ang mamamayan? Sos, Maria Joseph.
Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.